Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat, pamahiin, at kwentong bayan na matagal nang umiikot sa mga komunidad sa Pilipinas. Layunin nitong maghatid ng kilabot, hiwaga, at pagkausisa sa mga mambabasa at manonood. Anumang pagkakahawig sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang mga elemento ng aswang, albularyo, at mambabarang ay bahagi ng kulturang Pilipino sa larangan ng kababalaghan. Naway magsilbi itong paalala na sa bawat kadiliman, may liwanag na handang lumaban. Sa isang liblib na baryong tinatawag na San Roque de Banahaw, naninirahan ang mahigit 50 pamilya na ang kabuhayan ay pagsasaka, pangingisda, at panghuhuli ng mga ligaw na hayop sa kabubatan. Tahimik ang lugar. Malayo sa syudad. Walang kuryente, at ang komunikasyon ay sa pamamagitan pa rin ng liham o mensaherong naglalakad. Isang gabi ng tag-ulan, habang malakas ang buhos ng ulan at kumukulog kidlat sa langit, isang matandang babae ang bigla na lang lumitaw sa gitna ng kalsada ng baryo. Basa ang kanyang kasuotan, may dala siyang sako at baston, at tila ba hindi natatakot sa kulog o dilim. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Hindi siya kilala ng kahit sinong taga roon. May nagsabing baka nawawala lang. May ilan naman ang nagsabing baka multo o masamang espiritu. Ngunit tinanggap pa rin siya ng isang mag-asawang walang anak, sina Aling Rosa at Mang Pedro, na may maliit na kubo malapit sa ilog. Sa unang linggo ng kanyang pananatili, tila wala namang kakaiba. Tahimik siyang naglalabas sa ilog, minsang tumutulong sa mga gawaing bahay, at madalas ay naglalakad-lakad sa paligid ng gubat tuwing madaling araw. Ngunit pagkatapos ng kanyang ikalawang linggo, bigla na lamang nagkasakit ang mga batang lalaki sa baryo. Lagnat, panginginig, pagsusuka, at pamumutla. Lahat ng bata na nagkasakit ay naglaro malapit sa bahay ni na Aling Rosa. Isa-isa silang nanghihina at parang nauupos na kandila. Napansin ni Mang Enrico, ang albularyo ng baryo, na may kakaibang amoy ang balat ng mga bata, isang halimuyak ng pinagsamang uod at bulok na dahon. Nagsimula na ang bulong-bulungan. Hindi kaya may mambabarang sa atin? O baka aswang? Yung matanda wala tayong alam sa kanya, bigla na lang lumitaw. Sinubukang gamutin ni Mang Enrico ang mga bata gamit ang mga halamang gamot at orasyon. Subalit kakaiba ang sakit. Hindi tumatalab ang kanyang dasal. Kahit ang matandang aswang na si Lucia, na matagal nang naninirahan sa gilid ng gubat at tinatanggap na ng ilang taga-baryo, ay napansin ang kakaibang enerhiya sa hangin. Si Lucia, bagamat isang aswang, ay hindi pumapatay ng tao. Isa siyang tagapangalaga ng gubat. Lumaki siyang nilalayuan ng tao, ngunit dahil sa kabutihan niyang ipinakita sa mga hayop at sa kalikasan, unti-unti siyang tinanggap ni Mang Enrico bilang kakaiba pero hindi masama. Nang puntahan ni Lucia ang bahay ni na Aling Rosa para personal na tingnan ang matanda, hindi siya pinapasok. Sa halip, may pumunit sa hangin isang matinis na tili. Hindi alam ni Lucia kung saan galing ang tinig pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong tao. May naramdaman siyang matinding enerhiya, isang puwersa ng galit at uhaw sa paghihiganti. Samantala, habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumalala ang kalagayan ng mga bata. Isa sa kanila, si Junjun, ay nagsimulang magsalita ng hindi maintindihang wika habang tulog. Para bang may espiritong bumabalot sa kanyang katawan. Sumusunod siya sa kanya, babalik siya, susunugin niya ang lahat. Lamang loob. Lamang loob, inabahala si Enrico at Lucia. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong si Kapitan Mario sa sentro ng baryo. Mga kababayan, hindi na po ito ordinaryong sakit. Ayon kina Enrico at Lucia, may puwersang hindi natin nakikita ang pumapasok sa ating baryo. Kailangang alamin natin kung sino ang nagpapakawala ng kamalasan. May ilang nagsimulang magturo sa matandang babae. May ilan namang nagtanggol dahil walang sapat na ebidensya. Ngunit si Lucia, sa kabila ng pagiging aswang, ay napilitang magsalita. May amoy ng kulam. Pero hindi ito basta-basta. Isa itong mambabarang. Matindi, makapangyarihan, at punong-puno ng galit. Isa siyang dating manggagamot. Nabigla ang lahat. Isang mambabarang. Dating manggagamot? Si Enrico, habang pinapakinggan ang kwento ni Lucia, ay nakadama ng bigat sa dibdib. Sa loob-loob niya, alam niyang may bahagi ng kanyang nakaraan na muling bumabalik. Habang mas lalong lumalalim ang gabi sa San Roque de Banahaw, mas lalong nagiging marahas ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Isang gabing walang buwan, may narinig si Mang Enrico na malalakas na kaluskos mula sa bubong ng kanyang bahay.
Agad siyang kumuha ng buntot ng pagi, langis ng niyog na may tapal na dahon ng sambong, at sinindihan ang isang kandilang itinakda para lamang sa proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit pagkasilip niya sa bintana, wala siyang nakita. Katahimikan. Hangin lang ang humahampas sa kawayan. Pero ang alagang manok niya, lahat duguan na at butot balat ang iniwan sa likod bahay. Sa kabilang banda ng baryo, si Lucia, na siyang aswang na kilala lamang ng ilang tao, ay muling nag-anyong tao at umuwi sa kanyang kubo sa gilid ng gubat. Doon niya inihahanda ang kanyang mga gamit, mga dahon ng gabi, buntot ng bayawak, at pulang sinulid na ginagamit niya para sa mga ritual ng paghilom at pagprotekta sa mga hayop. Ngunit sa gabing iyon, may mas naramdaman siya, isang enerhiyang hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Sino nga ba si Lucia? Si Lucia ay ipinanganak sa baryong ito, anak ng isang albularyong babae, at isang lalaking isinumpa dahil sa kanyang ugnayan sa isang maligno. Bata pa lang siya ay palatandaan na ng kakaiba ang kanyang mata, pula tuwing gabi, itim na itim tuwing araw. Pagkalipas ng ilang taon, nasaksihan ng mga tao ang unang pagkakahuli niya ng hayop gamit lamang ang kanyang mga kuko. Isa siyang aswang, ngunit hindi katulad ng mga nanlalamon ng bata sa gabi. Hindi siya umiinom ng dugo. Hindi siya kumakain ng laman loob ng tao. Ang lakas niya ay ginagamit niya upang protektahan ang kabubatan, ang kalikasan, at ang balanse ng mga nilalang sa paligid ng baryo. Kaya't nang una siyang mahuli ng mga bata sa gubat na kumakain ng raw na baboy damo, muntik na siyang sunugin sa harap ng kapilya. Ngunit dumating si Enrico at pinigilan ang mga tao. Hindi siya halimaw, sabi nito. Siya ay nilalang na isinilang sa gitna ng dilim, ngunit may puso sa liwanag. Mula noon, si Lucia ay naging bantay ng gubat, at tanging si Enrico lamang ang tapat na lumalapit sa kanya. Ang pag-usisa ni Lucia matapos ang pulong sa baryo, si Lucia ay lumapit sa ilog kung saan madalas pumunta ang matandang dayuhan, si Aling Bakla. Tila ba may iniwang marka sa lupa? Maliliit na bilog parang pugad ng insekto. Mabaho. Madulas. At may halong dugo. Kumuha si Lucia ng dahon ng banaba at hinaplos ito sa marka. Pumikit siya. Isang sulyap sa nakaraan. Isang batang babae, pinalaya sa isang baryo. Sinabuyan ng abo. Tinadtad ng salita. Tinalikuran ng mga minamahal. At dinala ng galit sa piling ng itim na mahika. Pagdilat niya, dumugo ang kanyang ilong. Hindi ordinaryong kulam. Ito ay mambabarang. Isa sa pinakamatataas na antas ng itim na mahika. Isa sa kanila isang hating gabi, may narinig na sigaw ang mga tao mula sa silangan ng baryo. Nang puntahan nila ito, isang babae ang natagpo ang walang malay, may kagat ng insekto sa leeg, at may bubuyog na nakabaon pa sa kanyang dibdib. Nang saksihan ito ni Lucia, lumuhod siya sa tabi ng babae, itinapat ang kanyang palad sa sugat, at sumigaw sa hangin, bumalik ka sa pugad mo. Ang katawang ito ay hindi iyo. Umangat ang hangin. Naging malamig ang paligid. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang usok na pula. Tumigil ang paghingal ng babae. Muling lumuwag ang kanyang paghinga. Nagsigawan ang mga tao. Aswang! Aswang! Iniligtas niya ang anak ko. Huwag siyang sasaktan. Ngunit may isang babae sa dulo ng kalsada ang ngumiti lang, si Aling Bakla. Nakatingin sa kanya si Lucia. Para bang sinasabi nitong, walang lugar sa mundong ito ang tulad natin. Sa dilim ng gubat sa gabing iyon, nagkita muli sina Enrico at Lucia sa gitna ng kabubatan. Doon, habang nagkakandila sa gitna ng anito, napagdesisyonan nilang hindi na pwedeng manatiling tahimik. Kailangang harapin nila ang kalaban. Enrico, kung hindi natin siya pipigilan, ubos ang baryo. Lucia, alam ko ngunit kailangan natin ang mas matibay na anting-anting. Mas matibay sa dasal. Mas matibay sa dugo. Bisperas ng kabilugan ng buwan. Habang pinapawi ng ulan ang alikabok ng gubat, isang matandang babae ang naglalakad sa putikan, bitbit ang isang itim na kasangkapang yari sa baw, papel de hapon, at hibla ng buhok. Sa kanyang likuran, sunod-sunod ang mga alagang insekto, ipis, bubuyog, putakti, at mga tila hindi pangkaraniwang nilalang na may matutulis na pakpak at nagliliyab ang mga mata. Ito si Aling Bakla, ang mambabarang. Hindi siya talaga taga San Roque. Ipinanganak siya sa karatig baryong San Matias, kung saan siya unang natuto ng hilot at halamang gamot mula sa kanyang ina.
Ngunit nang mamatay ang kanyang ama sa hindi maipaliwanag na pagkasira ng loob, isang uri ng mental breakdown, pinagbintangan siyang may kinalaman sa mangkukulam. Sinunog ang kanyang kubo. Tinadtad ang kanyang mga gamit. Itinaboy siya ng buong baryo habang ang mga bata ay sumisigaw ng mangkukulam. Mambabarang! Umalis ka dito, anak ng demonyo! Walang dumamay sa kanya. Ni isa. Lahat ay nanahimik. Kaya't nagsimula siyang manumpa. Ang pagsasanay sa dilim matapos ang kanyang pagpapaalis, si Aling Bakla ay dinala ng isang matandang lalaki na nakasuot ng itim sa loob ng kuweba sa gitna ng kagubatan. Doon niya natutunan ang barang mas masahol sa kulam. Ang kulam ay karaniwang orasyon, tawas, o gamit ng buhok. Ang barang ay buhay na nilalang, insekto, uod, ahas, o kahit anong makamandag na hayop. Ang kanyang paborito, putakti at bubuyog. Sa loob ng maraming taon, pinalaki niya ang mga ito gamit ang sariling dugo at laway. Tinuruan niya ang mga ito na dumapo sa kahit sinong biktima at pumatay mula sa loob, unti-unti, masakit, at walang lunas. Pagbabalik para gumanti ang San Roque de Banahaw ay napili niyang balikan hindi dahil sa kasalanan nito, kundi dahil ito ang baryong kumukop sa isa sa mga taong tumalikod sa kanya, si Mang Enrico. Hindi ito alam ng karamihan, ngunit dating magkaibigan sina Enrico at Aling Bakla. Magkasama silang nag-aral ng medisina sa ilalim ng parehong guro. Ngunit nang kasagsagan ng akusasyon laban kay Bakla, si Enrico ang isa sa mga unang lumayo at tumahimik. Hindi kita'y pinagtanggol, bulong ni Enrico sa sarili habang nakatitig sa kanyang lumang journal. At iyon ang naging sumpa ko. Kaya't sa kanyang pagbabalik, hindi lang simpleng paghihiganti ang layunin ni Bakla. Gusto niyang makita si Enrico na masiraan ng bait, tulad ng kanyang ama. Gusto niyang maramdaman nito ang pagluha habang wala siyang magawa. At para kay Lucia, na isa ring nilalang na itinakwil ng mundo, gusto niyang maranasan nito ang mapanirang galit ng sarili niyang pinanggalingan. Ang kauna-unahang opensa isang gabi, habang natutulog ang mga tao sa baryo, libu-libong putakti ang lumusob mula sa itim na ulap sa langit. Tahimik silang bumaba sa bubong ng bawat tahanan. Ang mga palad ng mga matanda ay tinusok. Ang mga labi ng mga sanggol ay nilapitan. Ang mga mata ng mga lalaking natutulog ay pinasok ng maitim na bubuyog. Walang maririnig kundi mga munting ungol, mga impit na iyak, at mga biglaang pagtili. Pagsapit ng umaga, 7 ang patay. 14 ang hindi makakita. At halos 30 ang nilagnat at namaga ang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang batang babae ang nagsabing, nakita ko po siya may kasamang mga insekto, parang may usok sa kanyang likuran at sinasabi niyang wala nang ligtas. Ang mambabarang ay hindi lang mangkukulam, ipinatawag ni Enrico ang ilan sa matatandang kabisado pa ang lumang orasyon ng pananggalang laban sa barang. Ngunit habang binibigkas nila ang mga ito, biglang nagsuka ang isang matanda ng putit-pulang likido. May gumapang sa kanyang ilong, isang buhay na sentipede. Hindi karaniwang barang ito. Matalino. Mataas ang antas. At puspos ng panlilinlang. Pagtitipon ng lakas nagdesisyon sina Enrico at Lucia na kailangang ilunsad ang unang hakbang ng depensa. Pero paano kalalaban sa isang kalaban na hindi mo nakikita? Na ang mga alaga ay lumilipad, sumisiksik, at pumapasok sa katawan ng tao. Tanging isang uri lamang ng ritual ang pwedeng sumira sa koneksyon ng mambabarang sa kanyang mga insekto, orasyon ng pagputol ng taling itim. Ngunit isa lamang ang may alam ng buong bersyon nito. At siya ay matagal nang patay. Oh! Baka hindi. Ang baryo ng San Roque de Banahaw ay parang lumulutang sa pagitan ng dalawang mundo, isang hakbang na lang ang layo sa kabaliwan. Hindi na lamang takot ang nararamdaman ng mga tao, kundi pagkawatak-watak. May nagsasabing si Lucia raw ang dahilan ng lahat dahil isa siyang aswang. May ilan namang nagtuturo kay Mang Enrico dahil kahit pa albularyo siya, wala pa rin siyang nagagawa para iligtas ang buong baryo. At sa gitna ng kaguluhang ito, may lihim na umiinit, isang tagisan ng galing na matagal nang iniiwasan, ang pagtatagpo ng dalawang makapangyarihan, ngunit magkaibang nilalang, ang aswang at ang albularyo. Pagpupulong sa gubat sa ilalim ng isang puno ng balete, sa pinakalalim ng kagubatan, nagkaharap sina Lucia at Enrico. May pagitan sa kanila, parang hindi sila magkaalyado. Magkasama, ngunit may pader ng tiwala't alinlangan. Enrico, nakita kong tinakot mo ang mga tao. Lucia, hindi ko sila tinakot. Ako ang tinakot nila. Noon pa man.
Enrico, kung gusto mong tulungan ang baryo, kailangan mong lumaban sa paraan ko. Lucia, at kung gusto mong manalo, kailangan mong tanggapin ang paraan ko. Tahimik. Umiihip ang hangin. Tila bang nakikinig ang buong gubat sa kanilang usapan. Lucia, mahinang tinig, hindi lang dugo ang pananggalang sa barang. Kailangan mo ng dilim para labanan ang dilim. Ang pagsasanay ni Enrico si Enrico, sa kabila ng kanyang edad, ay muling nagbalik sa mga lumang kasanayan na iniwan na niya noon pa. Naghanap siya ng mga libro sa lumang bowl ng kanyang lolo, isang kilalang mananambal noong panahon ng Hapon. Doon niya natuklasan ang tinatawag na sumpa ng hiwalay na diwa, isang ritual na tanging pwedeng gamitin laban sa mga mambabarang, na kayang sirain ang taling enerhiya sa pagitan ng barang at ng kanyang alaga. Ngunit kulang ang orasyon. Wala ang huling linya. At ang tanging nilalang na makakatulong sa kanya para tapusin ito ay ang isang aswang. Pagpapalitan ng lakas lumapit si Enrico kay Lucia. Sa unang pagkakataon, siya ang nagpakumbaba. Enrico, kailangan ko ng tulong mo. Lucia, kung bibigyan mo ako ng tiwala, ibibigay ko ang lahat. Dito nagsimula ang pagpapalitan ng galing. Si Lucia ang nagturo kay Enrico kung paano maramdaman ang enerhiya ng lupa, ang tibok ng gubat. Si Enrico naman ang nagturo kay Lucia ng mga orasyong hindi para sa pagpatay, kundi para sa paglaya. Unang pagsubok, ang lahi ng barang sa patag ng burol, sinubukan nilang patayin ang unang lahi ng mga insekto, ang mga laso ng ikalimang araw, malalaking putakti na may dalawang sungay at buntot na parang karayom. Habang binibigkas ni Enrico ang orasyon, si Lucia ay nakalutang sa himpapawid sa anyo niyang itim, may pakpak, pulang mata, at matutulis na kuko. Sa ngalan ng liwanag at dilim, putulin ang tali ng kasinungalingan. Ibalik ang kaluluwa sa lupa. Umalinggaw ang hangin. Nagliyab ang mga insekto sa ere. At sa isang iglap, nawasak ang pugad ng barang sa silangang bahagi ng gubat. Ngunit may kapalit sa tagumpay ay may kapalit. Kinabukasan, isang matandang babae sa baryo ang namatay na may putakti sa kanyang puso. Hindi ito galing sa labas. Galing ito sa loob ng katawan niya. Dahil sa pagputol ng tali ng barang, may mga insekto ang naghanap ng bagong pugad at sa tao ito sumiksik. Muling nanlumo si Enrico. Ginising ko ang sigwa sa loob ng katawan ng mga tao. Nagising ang matagal ng tulog sa ilalim ng balat. Pagkakaibigang di inaasahan sa kabila ng lungkot, si Lucia ay hindi na nanahimik sa gubat. Sa halip, sumama siya kay Enrico sa pag-ikot sa mga bahay. Ginamot nila ang mga bata. Pinrotektahan ang mga bakuran. At ang mga tao, sa unay takot, ay unti-unting natuto muli na hindi lahat ng nilalang ng gabi ay masama. May nagsabing, hindi natin kailangan ng banal. Kailangan natin ng matapang. At kung aswang man siya, aswang na may puso. Ang buwan ay halos laging tago. Ang mga bituin ay ayaw nang magpakita. At ang mga gabi sa San Roque de Banahaw ay naging parang kabaong, siksik sa dilim, punang buntong hininga. Sa kabila ng tulong ni Lucia at pagsusumikap ni Mang Enrico, tila ba hindi nauubos ang dilim. Hindi na lamang mga insekto ang kaaway, kundi pati ang takot, pangamba, at mismong katahimikan. Ang katahimikang nakabibingi sa tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, maririnig ang mga kasangkapan sa bahay na gumagalaw. Ang bubong ay tila may naglalakad. Ang mga sanggol ay umiiyak ng sabay-sabay. At ang mga tao natutulog ng dilat ang mata. Dilat. Isang gabi, isang ina ang sumigaw. Hindi po siya kumikilos. Gising siya pero hindi makagalaw. Pakiusap. Agad na tumakbo sina Enrico at Lucia. At sa kanilang pagdating, bumungad sa kanila ang batang babae na si Isay, 5 taong gulang, nakahiga ngunit ang mata ay bukas. Nakatingin sa kisam. Hindi umiyak. Hindi gumagalaw. Parang nahipan ng mahika. Sinubukang bigkasin ni Enrico ang dasal ng panumbalik, sa pangalan ng lupa't langit, bumalik ang diwa sa katawan. Kaluluwa, huwag mong tularan ang lamig ng gabi. Ngunit walang nangyari. Ang mas malalim na kalaban si Lucia ang unang nakaramdam ng kakaiba. Dahil habang hawak niya ang kamay ni Isay, may naramdaman siyang maliliit na kiliti sa ilalim ng balat nito, mga bagay na gumagapang. Hindi lang insekto ito. Isa itong uri ng nilalang na hindi nakikita, mga bulag na alaga ng mambabarang. Sila'y tinatawag na anino ng lamok, hindi sumisipsip ng dugo, kundi sumisipsip ng alaala. Kaya ang bata ay natutulog ng gising. Wala na siyang gunita.
Nawawala siya, unti-unti, sa sarili niyang katawan. Wala na ring liwanag dumating ang 3 gabi ng sunod-sunod na kasamaan. Una, ang balon ng baryo ay natagpuang may itim na tubig. Pangalawa, ang simbahan ay binalot ng mga bubuyog. Pangatlo, ang pinakamatandang babae sa baryo ay natagpuang nakangiti habang nakabitin sa puno. Walang liwanag kahit saan. Kahit ang mga lampara ay tila hindi gumagana. Walang apoy na sumisindi, ayon kay Aling Nida. Parang pinatay pati ang diwa ng ilaw, ang pagpapakita ng tunay na lakas dahil sa tuloy-tuloy na takot, nagdesisyon si Enrico na ibunyag sa lahat ang totoo. Sa gitna ng plaza ng baryo, humarap siya sa mga tao, mga kababayan, ang ating kalaban ay hindi lang laman, hindi lang insekto, kundi kaluluwa na puno ng galit. Kailangan nating labanan ito bilang isa. At sa gitna ng kanyang pananalita, biglang lumitaw si Lucia. Sa anyo niyang kalahating tao, kalahating aswang, may pakpak, mapula ang mata, at may balot na usok sa kanyang likuran. Tahimik ang lahat. Walang kumibo. Pero si Lucia, sa halip na umatras, ay lumuhod sa harap ng lahat. Ako'y hindi perpekto. Ako'y nilalang ng dilim. Ngunit sa dilim na ito, ako'y kakampi ninyo, dahil mas malalim pa ang kasamaan na nasa paligid natin, banta ng isang mas malaking ritual kinagabihan. Habang nagtutulong-tulong sina Enrico at Lucia na muling magsindi ng apoy sa paligid ng baryo gamit ang mga anting-anting at langis ng nyog, biglang may lumutang sa hangin na kulay abo. Usok. May sinasambit na wika. Isang orasyon ng pangitain. Ikapito, lilitaw yay. Ikawalo, ako'y mag-ugat. Ika-10, kayo'y magiging alagari. Nagsimula ang bilang ang mga tao'y natigilan. Sino ang nagsalita? Wala namang taong naroroon. Walang makikitang katawan. Ngunit malinaw ang tinig para bang sinapian ang mismong hangin. Ang mensahe ay malinaw. May ritual na isinasagawa ang mambabarang, isang pagsasanib ng sariling kaluluwa sa buong baryo. At kapag natapos iyon sa ika-10 gabi, hindi lang katawan ang makokontrol niya, kundi ang buong pagkatao ng bawat isa. Sa gitna ng kaguluhan at takot, isang alaala ang biglang sumiklab sa isip ni Mang Enrico, ang kanyang lolo Apolinario, isang albularyong kinasisindakan noon sa 4 na baryo, na sinasabing nakalaban ang 3 mambabarang, isang tiyanak, at isang pinuno ng kulto. Bata pa si Enrico nang huling buksan niya ang lumang bowl ng kanyang lolo, ngunit ngayon ay tila tinatawag siya nito. Gabi ng ika-6 na araw, bumalik siya sa lumang bahay ng kanyang lolo na matagal nang nilisan. Dito siya lumaki, ngunit iniwan niya ito pagkamatay ng kanyang ina. Sa ilalim ng alulod ng bubong, may lumang hukay, tinakpan ng kahoy at damo, kung saan inilibing ang mga lihim ng kanyang angkan. At doon niya natagpuan ang kikahon ng lihim, ang nilalaman ng kahon pagkabukas ng kahon, lumutang ang makapal na alikabok. Mabaho. Luma. Parang bangkay ng oras. Narito ang laman, isang lumang manuskrito, nakasulat sa sinaunang baybayin na may halo ng Kastila, isang garapong may itim na likido, na tinawag sa sulat bilang dugo ng araw na pula, isang buntot ng itim na uwak, balot sa dahon ng saging, isang kwintas na yari sa buto ng ahas, at buntot ng bayawak, at pinakamahalaga, orasyon ng pagtatapos ng barang, ang kumpletong bersyon ng orasyong dati kulang sa kanyang journal. Ang kasaysayan ng orasyon ayon sa dokumento, ang orasyon ay nagmula pa sa Kabuluan, isang sinaunang lugar na sinakop ng mga Kastila, kung saan ang mga babae ay orihinal na tagapagtanggol ng kalikasan. Ngunit nang dumating ang pananakop, tinawag silang bruja, kaya't itinaboy, sinunog at pinatay. Ang mga natirang buhay ay hindi namatay, nagtago sila sa katauhan ng mambabarang. Ang orasyong ito ang ginagamit para putulin ang ugnayan ng isang mambabarang sa kanyang mga nilalang. Ngunit may babala, kung sino man ang bumigkas sa orasyong ito ay kailangang mag-alay ng sariling takot at harapin ang dilim sa kanyang loob. Panibagong takot. Habang binabasa ito ni Enrico, bigla siyang nanginig. Naalala niya ang isang gabi, 15 taon na ang nakararaan, kung kailan hinarap niya si Aling Bakla at hindi niya ito ipinagtanggol. Naalala niya ang mukha nito, luhaan, umaasa, habang papalapit ang mga taong may dalang sulo. Hindi niya sinabi kahit kailan. Hindi niya ipinagtanggol ang kaibigan. At ngayon siya ang dahilan kung bakit bumalik ang demonyong ito sa anyo ng isang mambabarang. Kung may sinuman ang dapat magsalita ng orasyon, ako yon, bulong niya. Lucia. At ang nakaraan pagka-uwi ni Enrico, ipinakita niya ang orasyon kay Lucia. Nang makita ito ni Lucia, napatigil siya.
Ang tanda sa pahina ito'y pareho ng nakita ko sa panaginip. Ibig sabihin bahagi ako ng sumpang ito. Lumabas sa kwento ni Lucia na ang kanyang tunay na ina ay isa ring brudya ng kabuluan, ngunit piniling magtago bilang hilot at mamuhay ng tahimik sa gubat. Kaya pala may kakayahan siyang gamitin ang enerhiya ng lupa at hangin. Kaya pala kahit aswang siya, hindi siya tulad ng iba. Ang pagsasanay ng diwa sa loob ng 3 araw bago ang huling gabi ng ritual, nagsanib puwersa sina Enrico at Lucia para magsanay. Si Enrico ay inaral ang bawat linya ng orasyon. Kahit pa nangangailangan ito ng dugo sa dulo, si Lucia ay bumuo ng panangga ng dilim, isang bilog na enerhiya na kayang hadlangan ang mga alaga ng barang. Ginamit nila ang itim na likido para markahan ang lupa sa paligid ng baryo. Upang sa oras ng pagsiklab ng barang, hindi ito basta makapasok hudyat ng pagsisimula 8 gabi. Nagsimula ang pagkislap ng itim na ulap sa kalangitan. Nagising ang lahat ng hayop sa kabubatan. Ang tubig sa balon ay nagkulay abo. At sa gitna ng hangin, muling sumigaw ang tinig ng mambabarang, 2 gabi na lang at ang inyong laman ay magiging sisidlan ng galit. 9 na gabi. Isang gabi bago tuluyang matapos ang ritual ng mambabarang. Ang langit ay balot ng itim na ulap na gumagalaw na tila may sariling buhay. Ang mga alagang hayop ay bigla na lang naglalaway, umiiyak, tumatakbo sa mga dingding ng bahay. Ang mga sanggol ay muling natutulog ng dilat at ang matatanda ay binabangungot, literal. Isa-isa nilang sinisigaw ang pangalang. Bakla. Bakla, huwag mo akong isama, ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat. Walang ilaw ang tanghaling iyon. Ang araw ay hindi sumikat. Parang mismong liwanag ay takot sa paparating na huling gabi. Ang pagtawid sa gubat ng bangungot bago pa man maghating gabi, nagtungo sina Mang Enrico at Lucia sa pinakalalim na bahagi ng gubat, kung saan sa panaginip ni Lucia, nakatayo ang altar ng ritual ni Aling Bakla. Hindi ito basta gubat. Ito ang tinatawag sa alamat na gubat ng bangungot, isang lugar na nababaluktot ang oras, at ang lupa ay nagtatago ng mga alaala ng kasamaan. Wala nang bumalik na buhay mula rito maliban sa ilan na nabaliw. Ang unang harang, mabangis na alaga sa kanilang paglalakad, napalibutan agad sila ng mga nilalang na hindi na insekto. Ito na ang tinatawag sa orasyon bilang mga anak ng inang galit, kalahating insekto, kalahating tao. May pakpak na may mata, may paa na parang kamay, at balat na parang pinaghalong alkitran at alikabok. Lucia, hindi na ito simpleng barang. Gumagawa na siya ng bagong lahi. Si Lucia ay lumipad sa gitna ng kagubatan, nagpakawala ng sigaw ng dilim, isang alingawmaw na sinasabing kayang lamunin ang mga alagang may mahihinang diwa. Sumabog sa ere ang ilan sa mga nilalang. Ngunit ang iba ay dumiretso kay Enrico, inatake siya sa leg at balikat. Ang sugat ng paninindigan tinamaan si Enrico sa tagiliran. Dumugo. Ngunit hindi siya tumigil. Bitbit niya ang kanyang sako, inilabas ang anting-anting, ang garapon ng dugo ng araw na pula, at sinimulang ikalat ito sa paligid, sa anyo ng bilog. Ito ang kanyang bantay bilog, isang panangga laban sa espiritu ng mambabarang. Sa loob ng bilog, kahit anong mamatay, ay hindi muling mabubuhay. At kahit anong dumaan ay hindi makakabalik. Altar ng ritual sa wakas, narating nila ang sentro ng gubat, isang lumang balete na tila nakabaligtad. Ang mga ugat nito ay nasa taas, at sa ilalim, isang pulang ilawan ang nakasindi sa kawayan. Sa gitna, si Aling Bakla. Nakaputi. Kalbo. At may putakti na gumagapang sa kanyang mga mata. Ang harapang tagisan, Enrico, hindi ka na ang baklang kilala ko. Bakla, dahil ang baklang kilala mo ay pinatay mo sa katahimikan mo. Lucia, hindi mo kailangang kunin ang buong baryo. Hindi sila ang umusig sa'yo. Bakla, hindi sila pero sila ang humintong magmahal sa akin. Bigla siyang pumikit. At ang buong gubat ay lumindol. Lumabas mula sa lupa ang isang higanting insekto, kulay abo, may 4 na pakpak, at may mukha ng babae. Ang huling laban si Lucia ang unang umatake. Lumipad siya sa paligid ng halimaw, pinutol ang mga pakpak nito gamit ang kanyang kuko. Ngunit sa bawat galaw niya, may alagang dumadapo sa kanyang balat at sinusubukang lasunin siya. Si Enrico, mula sa loob ng bilog, binigkas ang huling orasyon, dugo ng nakaraan, itanggi ang kasinungalingan. Kaluluwa ng gubat, iligtas ang sangkatauhan. Ngunit kulang ang huling linya. Si Lucia, habang bumabagsak mula sa taas, ay sumigaw, isama li ven hitakot tapusin
ang paglalagak ng takot sa puntong iyon, inamin ni Enrico sa sarili ang kanyang kasalanan, pinabayaan kita. Hinayaan kitang masunog. Patawad. Patawad. Biglang sumiklab ang pulang apoy sa kanyang palad. Nabuo ang huling linya. At tuluyang binigkas ang kabuuang orasyon. Katahimikan sumabog ang enerhiya sa buong gubat. Naglaho ang lahat ng insekto. Napatigil si bakla at mula sa kanyang katawan, unti-unting umangat ang espiritu ng isang batang babae. Umiiyak. Nanginginig. Gusto ko lang mahalin ulit. At siya'y nawala kasabay ng halimaw at ng dilim sa gubat. Ika-10 gabi. Ngunit kakaiba, walang kulog, walang insekto, walang sigaw. Sa unang pagkakataon, sumikat muli ang araw sa San Roque de Banahaw. Isang sinag na mahina pero totoo. Parang hinga ng isang bagong silang na sanggol. Sa wakas tapos na ang bagyo. Pagbalik sa baryo pagkauwi ni Mang Enrico at Lucia sa baryo, sinalubong sila ng katahimikan. Walang nagtanong, walang nagbato ng salita, pero bawat mata na tumingin sa kanila ay may bahid ng pagpapasalamat. Ang mga batang dati natutulog ng gising, ngayon ay nakangiti at naglalaro. Ang tubig sa balon ay muli ng malinaw. Ang mga halaman ay muling namulaklak. At ang mga putakti ay hindi na kailanman nakita. Ngunit higit sa lahat, wala na ang takot sa hangin. Napalitan ito ng respeto. Ang burol ni bakla sa gitna ng kagubatan, nilibing ni Lucia at Enrico ang nalalabing abo ni Aling Bakla. Walang kabaong. Walang misa. Walang dasal ng pari. Ngunit may dasal mula sa puso. Lucia, hindi ka masama. Nasaktan ka lang. Sa lupang ito, nasanay hindi ka na muli pang paiyakin, magpahinga ka. Inilagay ni Enrico ang lumang kwintas ni bakla sa ibabaw ng burol. Ito ang parehong kwintas na ginamit nila noon bilang simbolo ng pagkakaibigan. At sa oras na yon, tila ba gumaan ang paligid. Ang mga ibon ay muling nagkantahan. Parang ang gubat ay nagpasalamat. Si Enrico, ang bagong tagapangalaga pagkaraan ng ilang araw, si Enrico ay tinawag ng mga matatanda ng baryo para manumpa bilang punong albularyo ng San Roque, ang unang formal na pagkilalang ibinigay ng mga tao sa kanya. Ngunit sa kanyang pananalita, sinabi niya, ang totoo, hindi ako ang nagligtas sa baryo. Isang aswang ang nagpakita sa akin ng tapang. Isang kaibigan ang nagpatawad sa isang matagal ng pagkukulang. At isang kaaway ang nagturo sa akin kung paanong ang galit ay nag-ugat sa kawalan ng pagmamahal. Tumayo si Lucia sa dulo ng kapilya. Tahimik. At sa unang pagkakataon, tumango ang lahat sa kanya. Si Lucia, tagapangalaga ng hangganan, hindi na bumalik si Lucia sa gitna ng baryo. Sa halip, pinili niyang mamuhay sa gubat bilang tagapangalaga ng hangganan, ang sinumang lumalagpas sa likas na balanse ng kalikasan ay kailangang humarap sa kanya. Ngunit linggo-linggo, dumadalaw si Lucia sa ilog. Doon niya nililinis ang kanyang mga kamay. Doon siya nagpapahinga. At minsan, makikita siya ng mga batang naglalaro na hindi na natatakot sa kanya. Ang huling alaala sa huling pahina ng journal ni Enrico, isinulat niya, hindi lahat ng halimaw ay masama. Hindi lahat ng kaibigan ay mananatili. Ngunit sa bawat dilim, may isang liwanag na pipilit bumangon. Minsan, ito ay nasa loob ng nilalang na akala nating pinakanakakatakot, wakas kwento ni Lucia, ni Enrico, at ni Bakla, tatlong kaluluwang ipinaglihi sa sakit, galit, at pagkakaiba, na sa huli nagsanib sa isang laban para sa isang baryong muntik ng malamon ng dilim. Kung gusto mo ng full compilation sa Word o EAR format, sabihin mo lang, gawin mo siyang buo sa Word, o bigyan mo ako ng EAR. Kung gusto mong simulan ang bagong kwento, sabihin lang, bagong title, 18.